Tayo po bilang mga Kristiyano ay namumuhay sa dalawang realidad, visible at invisible. Hindi lahat ng bagay nahahawakan o nakikita natin, pero hindi porket invisible ay hindi na totoo. Lahat ng tao ay dumadaan sa mga visible problem, stress, kasakitan, relationship issue, broken relationship, mga physical, tangible problem, pero hindi porket wala kang nakikitang spiritual influence behind it, ay hindi ibig sabihin na walang may pakana nito. Naniniwala po ko that in most cases, many Christians are actually under attack. Your finances could be under attack. Your marriage could be under attack. Your confidence could be under attack because you could be cold but not confident. Yung ating personal life could be under attack. Ang ating simbahan could be under attack. Ang ating relationship sa isa't isa could be under attack. Ibig sabihin, may mga deeper battle behind the scenes na ang tawag natin dito is spiritual warfare. In most cases, it's not just a bad week. You are under attack. In most cases, you are not just going through a hard season. You are in a war. And I'm telling you this because I can feel in my spirit that for the past few weeks, I'm on a spiritual warfare. I believe that I am spiritually under attack. And because you can feel it in your spirit that what you are going through is not just an ordinary emotional, mental, or physical problem. There's something going on, and many Christians, especially the Bible reading ones, knows na there is something in me, I can feel it, na hindi ito basta physical, kundi meron itong spiritual influence. Because as a Christian, ang gusto ng kaaway, wasakin ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Satan wants to destroy the ministry and the church. Satan wants to drown your dreams with your doubt. Na hindi ka maniwala that you got what it takes. Gusto ni Satan na matempt ka na mag-settle for less. Matempt ka na magmadali. Na i-distort ang iyong identity at i-delay ang iyong pagsunod. Lahat ng yan ay assault ni Satan sa mga magagandang bagay na gustong iparanas ng Panginoon sa iyo. Pero meron akong magandang balita sa inyo. You are under attack for a reason. Ibig sabihin, hindi aatakihin ni Satan yung hindi threat. Now, sometimes we feel that Satan is a threat. But the fact that Satan is attacking you is a proof that you are a threat to him. That Satan is threatened by you. That Satan is not a threat, in fact, threatened siya sa'yo. Because Satan is after your testimony, Satan is after your calling. Come on, somebody. Amen? So this is not just a personal battle. He is after your territory. He is after your calling. He is after your testimony. Sabi siguro ni Satan, hanggat bata pa tong taong ito, wasakin na natin ang testimony niya. Kasi pag marunong na yan magbasa ng Bible, mahihirapan na tayo sa kanya. Why? So hanggat maaga pa, gusto ni Satan na wasakin ang iyong pagtawag, wasakin ang iyong testimony because he is after your calling. He is after your destiny. He is after your testimony. Kaya nga marirealize natin na mas matindi ang anointing, mas matindi ang struggle. The greater the anointing, the greater the battle. Yun nga lang minsan, pag dumadaan po tayo sa mga pagsubok ng ating buhay, minsan talaga parang mas nakafocus ka na doon sa sakit kesa sa point. Most cases, we see the pain but we don't see the point. Lahat, okay. Ang pain, ayaw natin kung walang purpose. It doesn't make sense to us. Right? But sometimes God wants you to go through, God will allow you to go through the pain. But you are in pain for a reason. There is a purpose for your pain. Lahat ng dumadaan sa purpose, masasaktan. Pero lahat ng sakit, meron din purpose. Amen? Sometimes you don't see it yet. You cannot comprehend it yet because you're so focused on the pain. Ang sakit, na broken heart ako. Ang sakit, nalugi ang aming negosyo. Ang sakit, natanggal ako sa trabaho. We're so focused on the pain, we don't see the point. You are in pain for a reason. And when you realize that you are in pain for a reason, sasabihin mo kay Lord, sige na nga Lord, kung may rason to, sige ba, saktan mo na ako Lord. Hindi lang natin gusto ang pain pag walang rason. Pero kapag ang pain may rason, come on now, willing tayong tiisin yung sakit.
para sa purpose. Okay? Kaya yung mga magulang, kahit alam nilang masasaktan yung anak nila, pag in-injectionan yung anak nila, umiiyak yung anak nila, pumapalag yung anak nila, pero nanay pa mismo magsasabi sa doktor, Dok, injectionan mo yan. Kasi yung pain na yan, may purpose yan. So once you see the point of the pain, you will start to realize, meron palang rason ng Panginoon kung bakit niya ako inalaw dito. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 6, verse 12, for our struggle is not against flesh and blood. Ano sinasabi po ni Apostle Paul? Yung mga struggle na pinagdadaanan natin, hindi yan fleshly. Yung mga struggle natin is not flesh, is not blood, meaning it is against the rulers, authorities, and principalities of the powers of this dark world. Ibig sabihin, may spiritual force na kalaban ang mga Kristiyano. Ibig sabihin, yung battle natin, invisible, at yung battle, intense. So, hindi porket hindi mo nakikita, hindi siya totoo. Okay. Naalala niyo po si Jesus Christ? Kasama ang kanyang mga disciple, nung tumatawid po sila ng Sea of Galilee. It happened many times, pero usually pag tumatawid sila ng Sea of Galilee, nakakaranas sila ng bagyo. Now let me take you to Mark. Ang sabi ng scripture, habang nasa gitna yung barko o yung bangka ng Sea of Galilee, watch this. Ang sabi ng scripture, a great wind arose. So dahil daw po dumaan sila sa matinding bagyo, nakita nyo na yung wave, okay? Dumating sila sa matinding bagyo, meron daw pong hangin na nag-arise. Okay? Pagkatapos na yung hangin ay nag-arise, yung hangin nagdulot ng waves. Okay? Now, yung waves humampas sa bangka, yung waves tinulak yung tubig para mapunta sa loob ng bangka. Okay. So, may wind, may waves, may paghampas sa bangka. Gets? Yung wind, invisible. Hindi mo nakikita, naaamoy mo minsan. Okay? Okay? Yung hangin hindi mo nakikita, naaamoy mo minsan, pero hindi mo nahahawakan, pero yung hangin nagdulot ng waves. Yung hangin hindi mo nakikita, yung waves nakikita mo. Okay? Yung waves, yun yung humampas sa bangka. Yung waves, yun yung nagtulak sa tubig para pumasok sa bangka. Okay? So yung invisible, nag-cause ng visible effect. Okay? Are you following me? So minsan, nire-rebuke natin yung visible na hindi natin na-realize na yung visible effect ng invisible. Kaya balik mo yung waves, anak. Minsan, pag dumarating ang mga waves, nire-rebuke natin ang waves, huminto ka. Hihinto ang visible, pero hanggat may invisible, babalik lang to. Kaya maraming Christian nagtataka, bakit ganon? Nirebuke ko na, paulit-ulit pa rin ako sa cycle. Kasi ang nirebuke mo yung waves, hindi mo nirebuke yung wind. Pero once na huminto ang wind, automatic hihinto ang waves. Come on now. So as long we have to understand, may mga spiritual invisible force na pwedeng magdulot ng sakit. At minsan nire-rebuke natin yung sakit, pero hindi natin nire-rebuke yung influence behind that sickness. Kaya minsan, gumaling ka sa sakit, pero nandun pa rin yung attack. Okay. Now, just to clarify, hindi lahat ng sakit ng tao ay bunga ng demonic influence. Okay, hindi porket high blood ka, ay inaatake ka ng kaaway. Come on. Hindi porket sumakit ang tiyan mo, inatake na naman ako ng diablo Hindi, naparami po kain nyo kagabi. O nagsama-sama na po lahat ng mga kinain natin. Di ba? Kaya minsan si Satan nagtataka na rin sa atin. Nananahimik siya. Halimbawa, na high blood ka. Sister, pag-pray mo nga ako, inaatake na naman ako ng diablo. Sabi ni Satan, di kita ginagalaw Tataka na yung diablo sa atin Kaya sabi ng diablo, balang araw, aatin na nga ako sa Gia na yun. Lagi na lang ako sinisisi ng mga tao rito No? So, just to clarify, hindi lahat ng problema mo ay epekto ng demonyo. Komprende mga kapatid? Pero posible na may mga dinaranas tayong paulit-ulit na sakit, paulit-ulit na aksidente, na maaaring inaalaw at nangyayari because merong spiritual, invisible influence behind it. Okay?
Naalala niyo po sa Bible yung babae na merong infirmity for 18 years? Now, ang sabi ng scripture, meron daw isang babae na parang na-paralyze yung kanyang upper body, and because of that, nakuba siya. Okay? Hindi siya maka-straighten up, and for 18 years, how many years? 18 years, laging puro lapag lang nakikita niya. Puro sapatos, puro alikabok, puro lupa, until na-meet niya si Jesus Christ. Kasi pag na-meet mo ang ating Panginoon, hindi na lang lupa makikita mo na pati langit. Hallelujah. Hallelujah. Come on now. Amen. So ano nangyari? Balikan natin. Ano ang sabi ng Luke chapter 13 verse 11? And a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. She was bent over and could not straighten up at all. So when Jesus saw her, he called her forward and said to her, Woman, thou art loosed. You are set free from your infirmity. Verse 13, then Jesus put his hands on her, and immediately she straightened up and praised God. What a beautiful story, isn't it? So once again, meron daw isang babae na crippled, bent over, may sakit, so ibig sabihin, pwede mong ipag-pray na pagalingin ni Lord, correct? But watch this, balikan natin yung verse anak. As sabi ng scripture, a woman was there, highlight this part, who had been crippled by a spirit. So hindi lang siya basta may sakit. May spirit na naging dahilan kung bakit siya crippled in the first place. So now, hindi lahat ng pagkakuba, pagkasakit, physical sickness ay gawa ng demonyo. Pero at least in this text, makikita natin na may mga sakit na bunga ng spiritual demonic attack. Nasusundan nyo naman siguro po ako, no? Okay. Kilala nyo yung mother-in-law ni Peter? Yung nagkalagnat? Sino sa inyo nagkalagnat? O may lagnat ngayon? Okay, para sa inyo to. Yung mother-in-law ni Peter, nagkalagnat. Lumapit kay Jesus Christ. Ayun gusto ko sa ating Panginoon, mula lagnat hanggang cancer. No, walang imposible sa ating Panginoon. Amen? So sabi ng scripture, merong mother-in-law si Peter na lumapit kay Jesus Christ, mataas ang kanyang lagnat. Buksan natin ang Luke chapter 4, verse 38 to 39. So Jesus left the synagogue and went to the home of Simon. Now Simon's mother-in-law was suffering from a high fever. So si Simon, si Peter yan. And they asked Jesus to help her. Verse 39. So Jesus bent over her and rebuked the fever, and it left her. She got up at once and began to wait on them. Now that's interesting to me, kasi ang lagnat hindi mo nire-rebuke. Highlight that part. Hindi mo siya nire-rebuke. Usually ang lagnat, iniinuman ng Biogesic. Bioflu. Iniinuman ng paracetamol. Correct? Pero it's interesting that Jesus, instead of saying, be healed, pwede bang sabihin ni Jesus Christ, be healed? Gagaling? Yes. Why would he rebuke it? Now, I find that interesting. It fascinates me. So I look for the Greek dictionary. And guess what? When I look at the Greek word of the word rebuke, ang Greek word niya, show it to them, epitimao. Everybody say epitimao. Anong ibig sabihin ng epitimao? Ang epitimao, mga kapatid, is the same Greek word na ginamit kung saan nirebuke ni Lord ang storm at ang demons. So, hindi lahat ng lagnat, demonic attack. Pero at least sa case na ito, alam natin na yung specific na fever na ito ay hindi lang basta resulta ng infection, kundi ang fever na ito, hindi lang basta resulta ng immune system natin to defend our bodies, kundi yung lagnat na ito is heavily influenced by a spiritual attack. So ibig sabihin, Jesus had that discernment na hindi niya lang sinabing gumaling ka, nakita ng ating Panginoon na itong fever na ito requires a spiritual confrontation. And that's what He did. At nung nakita ng ating Panginoong Hesus na kailangan ng spiritual confrontation, that's exactly what Jesus did. So sabi ni Jesus, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen? Which only proves, hindi pa rin kayo convinced, si Job. Right? Si Job have been through different struggles, sickness and pain. Sino may pakana? Is it because of his disobedience? No. Is it because of his unrighteousness? No. Ang sabi ng scripture, siya ang pinaka-righteous. Kung sino pa yung pinaka-righteous, yung pa yung namatayan ng anak, yung pa yung nawala ng kabuhayan, yun pa yung nagkasakit. No, because that affliction
ay bunga ng testing at parusa ng kaaway. So, merong may pakana. Do you get what I mean, mga kapatid? So, ibig sabihin, posible na dumaraan tayo sa mga struggles and sickness and pain na hindi epekto ng paglaban ng ating immune system, kundi posible that we are under attack. That what we are fighting, mga kapatid, is more than just a chaotic incident. Hindi lang po basta magulo ang buhay. Posibleng ginulo talaga ang iyong buhay. Merong force at merong strategy na ginagamit ang kaaway to bring you down, to distract you to the things that God wants in your life. Because Satan wants deception, Satan wants destruction with an I, Satan wants destruction with an E, Satan wants to distract you of the things that God wants for you to experience. At papasok si Satan sa atin gamit ang kasinungalingan, gamit ang deception, gamit ang temptation. So we don't allow Satan na mangyari ito. We don't allow him. Don't give him the luxury na nakikita tayo, na natitempt tayo at dinadaya tayo and we're not doing anything. Yes, we are under attack, pero hindi naman ibig sabihin kailangan nating matalo. Nararanasan nyo ba minsan yung mga kapatid that you felt like you're missing your joy? It was there before. Ano ba yun? Nandun yung joy mo before when you come to church. You're always excited. Then, for some reason, you don't know, ba't nawala bigla? I mean, you have that peace before, right? Ang kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ko na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. You're always happy kahit wala kang pera, masaya ka, and you always have that peace. Ngayon, nagigising ka every 3 a.m. and you don't know why. You can't even sleep for 5 or 6 hours, more than 5 or 6 hours. There's something in you. You feel like, I'm missing my peace. Some of you are passionate. Were passionate before. The passion was off the roof. Grabe yung passion mo pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. And hindi, pagka tinatanong mo sarili mo, hindi ko rin alam kung paano nawala. It's just gone. Right? Or maybe you are in a ministry or a team in your company and you can always feel the spirit of unity in there. And laging may unity, lagi kayong one accord, you always do everything in one spirit, and then all of a sudden you don't, what happened? I don't know. Bigla na lang nawala yung unity. And every time mawawala yung mga bagay na ipinangako ng Panginoon na dapat meron sa atin, like joy and peace, always ask the question, why? Ba't siya biglang nawala? Wag mong basta lang tanggapin na wala kang joy sa paglilingkod. Wag mong basta tanggapin na wala kang peace sa iyong Christian life. It doesn't, God bled and died for you to have a peaceful, abundant life. So wag kang papayag na walang peace. So kung walang peace, why? Bakit wala? Bakit walang joy? Now, when we lose our joy, when we lose our peace, when we lose that unity or passion, it could mean 2 things. Number 1, either nawala mo siya or ninakaw siya. Nawawala ba talaga yung joy? Pastor, yes. For example, in Revelations chapter 2 verse 4, no? Kinonfront ng ating Panginoon ng isang simbahan na sabi niya, this is what I am against you. You have lost your first love. You have lost. You have lost your first love. So, mahal mo, nandun yung love mo kay Lord, and then all of a sudden, it's gone. Pero good news yung nawala. Kasi pag nawala, mahahanap mo pa. So, ano sabi ng Panginoon? Okay, you lost your first love, verse 5. Ang sabi ng verse 5, but remember where you have fallen. So, ang susi para mahanap mo yung nawala, alalahanin mo kung saan nahulog. Trace back. Balikan mo yung lahat ng nangyari. Saan nga ba ako nagkamali? Ano yung mga bagay na ginawa ko na nawala? Hindi kasi pala ako lagi na nakaka-attend ng church. Pagkagising ko ng umaga, cellphone agad ang binubuksan ko, hindi salita niya. I don't pray as often as I had before. So, when you trace it back, nakikita mo, kaya siya namula because of my negligence and laziness. Kaya sabi ng Panginoon, you can trace it back. You will remember. Alalahanin mo kung saan mo siya nahulog. Paano kung hindi nawala? Paano kung ninakaw? Now, yan, pag ninakaw na, kahit anong alala mo, wala na yan, hindi mo na mababalik. Nawala na siya eh. Correct? At kapag may nawawala, o ninakaw for that matter, kapag yan ay ninakaw, hindi porket may presence ng magnanakaw, kailangan mo nang magpanakaw. Okay ba kayo? I mean, okay. Hindi porket may magnanakaw, kailangan mo nang magpanakaw. In fact, pwede ngayon, may magnanakaw tayo dito.
Huwag ka titigil sa katabi. May magnanakaw, sino kaya yan? Okay? Posible, pero hindi porket may presence ng magnanakaw, kailangan mong magmanakaw. Kasi usually, ang mga magnanakaw, hindi yan kumakatok. Ang mga magnanakaw, naghahanap madalas siya ng opening. Minsan may mga magnanakaw na wala naman sa agenda nila today. Wala naman gumising na, parang gusto ko magnakaw today. In most cases, wala naman silang intensyon magnakaw, pero may opening eh. May bago, Lord, salamat, answered prayer pala to. Oh. O kahit magnanakaw, nagpe-pray din yan eh. Wag sana ako mahuli, wag sana ako mahuli. Diba? So as long as may opening, pwede kang manakawan. Spiritually speaking, ganun din mga kapatid. Hindi porket may kaaway, magpapatalo tayo. Hindi porket may presence na spiritual warfare, kailangan tayo magpadain, no. Because Jesus died for each and every one of us. Pero nag-aantay si Satan ng opening para patuloy at paulit-ulit tayong nakawan ng ating kaaway. Komprende mga kapatid? Amen? So for example, sa Bible, for example, kay Adam and Eve, ano ang kasalanan ni Adam and Eve? Kinain nila, talagang solo lang ako ngayon, no? Okay, kinain niya, hindi man na tayo interactive today. Okay, kinain niya yung bunga na ipinagbabawal, correct? Ano ang opening na ginamit ni Satan para magkamali sila? Doubt. Sabi ni Satan, did God really say? Pinagduda muna sila sa Word of God eh. So ginamit ni Satan na opening yung pagdududa. Si David, ano ang kanyang isa sa mga malaking kasalanan ni David? Adultery, right? Ano ang ginamit ni Satan na opening? Kung bakit nakapag-commit siya ng adultery? Idleness. Nasa gera dapat siya, nagpahinga siya. Yung idleness, passiveness, wala siyang ginagawa. And Satan saw that opening. At ipinakita ni Satan kay David si Bathsheba habang nagtitake a bath. Si Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Ano ang tunay na kasalanan? Murder. Pero ano opening? Jealousy. Si Judas. Ano ang kasalanan ni Judas? He betrayed Jesus Christ. Anong opening? Greed. Pinalakas yung greed, naging greed 7. O grade 1 lang dati yun eh. Ngayon grade 7 na. O, dahil pinabayaan yung greed, lumaki yung opening, pinagbili niya ang ating Panginoon into 20 pieces of silver. Makikita niyo mga kapatid, yung kasalanan is usually a result of an opening. So do not give Satan an opening. Amen? Stand firm in the Lord. Amen? Kasi yung last, pwedeng gamitin ni Satan yan. Yung unforgiveness, come on. Pwedeng gamitin ni Satan yung hindi natin pagpapatawad. Amen? As an opening to bring you down. 5 taon na yung galit mo na yan. Bakit ako manghihingi ng sorry? Hindi naman ako may kasalanan. Right? Forgiveness is hard, but forgiveness is possible. Forgiveness is a decision, not an emotion. You can always decide to forgive. Amen? And as long as that offense is there in your heart, opening ng kaawayan para lalo tayong mabulid sa anger and resentment and even worse, bitterness. So pwedeng gamitin yung unforgiveness as an opening. Social media comparison. Keep on comparing yourself. Church hurt, lust, isolation. Ina-avoid mo ang sarili mo sa community. You don't always come to church as often as you can. Pride, busyness, materialism, and even gambling. Now, can I talk about gambling for a second? Okay? Gusto ko lang maglaan tayo ng mga 2 hanggang 3 minuto. Pag-usapan lang natin ang pagsusugal ng konti kasi napakaraming Pilipino nowadays ang lulong sa sugal. And how do I know? Every single day nakaka-resibo kami ng prayer request. Pag-pray nyo po kami, baon kami sa utang kasi dahil sa sugal. So commercial muna tayo, 2 to 3 minutes. Shall we? Nothing beats a J2 holiday. Right now, you can save up to 50 pounds per person. Okay. Everybody say gambling. Now, ang pagsusugal po ay nakaka-addict. At ang pagsusugal ay nakakawasak, hindi lang ng personal na puso, kundi ng buhay. Kapag sinasabi natin, Pastor, ang pagsusugal naman is just a game. No, it's more than just a game. It's a heart issue. Bakit? Ipinopromote po ng pagsusugal yung greediness.
And every time we gamble, pakiramdaman natin laro lang siya, every time magsusugal tayo, yan po'y senyales ng kawalan natin ng tiwala na ang Diyos magpo-provide ng ating pangangailangan. Yung bagay, yung resources, yung pera na ipinagkatiwala ng Diyos sana sa iyo, you are trying to put your hope and confidence sa game of chance kesa sa Diyos. Ano ang sabi ng Bible? Trust the Lord your God with all your heart. It doesn't say, trust the sweepstakes with all your heart. Hindi sinabing trust, ayoko ng pangalanan nyo online game, baka pag di nyo alam, curious pa kayo, laruin nyo, piso lang naman, magiging 5,000 daw. Okay? Okay? So trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And I've seen and I've known personally, marami po akong kilala personal, na mga maayos ang buhay, maganda ang mga trabaho, maraming na-invest na mga property na ngayon po ay baon sa utang. Nagsimula lang po sa panalo. In fact, if I may tell this story, one time, after nilang mag-work, binigyan sila ng tip. Tip lang ng kanilang kliyente. At inaya siya ng kaibigan niya. Sabi niya, tara, magkasino tayo. Hindi tayo tataya ng pera natin. Yung tinip sa atin, yun lang yung itataya natin. Alam mo, tinaya nila, nanalo sila. Dahil nanalo sila, nawili siya, ngayon ang problema niya, baon siya sa utang. Umiiyak, devastated, pati tuition fee ng anak niya, pinangsugal niya, pati mga kayamanan ng kanyang mga father and mother-in-law, naubos niya, walang kamalay-malay yung asawa niya, naubos na lahat ng pera nila sa bank account. So hindi lang to basta laro. Nagsimula sa laro, naubos ang kanilang pera, nalamatan pa ang kanilang pamilya. Pag tinignan mo mga taong ito, hindi naman sila tamad, masisipag sila magtrabaho. Yun nga lang, because they are so addicted to it, nakita ni Satan yung opening, greed. Anong ginamit ni Satan? Yung billboard sa EDSA. Tumaya ka rito, 100 pesos lang. Oo nga, 100 pesos lang. Wala namang mawawala sa akin eh. Amen? And I believe, I don't mean to offend anybody, but I believe na yung pagmamadali natin is a sign of the lack of wisdom. Ang mga nagmamadali, walang wisdom. Amen? Tanong nyo, dahil nagmamadaling yumaman, anong ginawa? Nagnakaw. May wisdom ba sa pagnanakaw? Wala. Ang papakita lang sa iyo, magkano makukuha mo. Hindi niya papakita yung consequence. Pwedeng masira ang buhay mo at ang buhay ng iyong pamilya. Amen? Sa pagmamadaling yumaman, anong gagawin ng iba? Taya tayo sa loto. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag nakita ko kayong tumataya sa loto, guys, ibig sabihin, tanungin nyo rin, ba't nandun ako? Magkasama tayo. Oh, 'di ba? Tataya, anong papakita sa atin ng media? Oh, may nanalo 125 million. Inspire ka, nanalo 125 million. Pero hindi papakita ng media yung milyong-milyong taong tumaya pero talo. Sabihin natin, 10 piso lang naman yung ticket sa loto eh. Magkano na ba ngayon? O ba't alam nyo? Huli! Got you, man! I got you! I got you! Okay, hindi ko alam kung magkano yun eh. Anyway, 10 piso lang naman, wala namang mawawala sa akin. And every time people say that, I always tell them, akala mo lang walang mawawala, but actually, ang nawala is yung trust mo that God will provide. Nawala yung lordship ng Panginoon na si Lord ang magbibigay sa iyo. If you think about it, lahat ng klase ng sugal, umaasenso ang sugal, nagbe-benefit ang sugal sa pagkatalo ng iba. Wala namang mananalo kung walang natatalo sa sugal eh. So, ibig sabihin, kaya siya nagpa-prosper kasi may kailangang matalo. I mean, nag-guess yung sinasabi ko mga kapatid, unfortunately, it has become a stronghold na nagli-lead sa pagkabaon sa utang at pagkawasak ng maraming pamilya. What is the Bible saying about this one? Buksan po natin ang 1 Timothy chapter 6, verse 9 to 10. Sabi na scripture, ang mga nagnanasang yumaman, sabi mo sa katabi mo, parang ikaw topic today. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Pansinin po ninyo ito. Ang sabi, yung mga nagnanasa daw na yumaman, nahuhulog sa tukso. Nadadaya at nahuhulog sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin. Pansinin nyo yung mga scammer, yung mga promotor ng mga sugal o ng loto. Karamihan niya nagbe-benefit sila sa pandaraya sa ibang tao. At makikita nyo dito, dahil sinasamantala nila yung mga tao na may kagustuhang yumaman, opening, nagkakaroon ng deception. Bakit daw po? Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan.
Now, everybody read that part again. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. So mag-ingat kayo sa nakikita nyo sa Facebook, naririnig nyo sa ibang tao, kasi doon sa mga Facebook minsan, tinatanggal nila yung pag-ibig. Ang sinasabi lang nila, ang salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po ganun ang sinasabi ng Bible. Ang pag-ibig sa salapi, hindi salapi itself. Ang ugat ng lahat ng kasamaan. So ibig sabihin, kung hindi pera, kundi pagmamahal sa pera ang ugat ng kasamaan, pwedeng mahirap ka pero mahal mo yung pera. Kasi minsan may connotation tayo, yung mga mayayaman, mga greedy yan. Correct? Pero based on that text, hindi porket mahirap, hindi greedy. In fact, marami kong kilala, greedy na, hindi pa lang obvious kasi wala pang pera. But greediness is a heart issue. Ang sabi ng scripture, dahil sa paghahangad na yumaman, dahil sa pag-ibig sa salapi, amen, tayo ay nalalayo sa ating pananampalataya. In our pursuit to get rich, in our pursuit to have a well of life, ano po ang sabi ng Bible? Tayo po ay nabubulid sa kasamaan. So, Satan is after your calling and your testimony. And if it means na yung greediness ang maging opening nito, amen? Or pornography ang maging opening nito, Satan will do everything to bring you down. But God is good. Amen? The commercial is over. Thank God. Mahirap na tayo ay inaatake ng kaaway. It's challenging for us sometimes to really fight that battle. But we thank the Lord. Matindi man ang atake, may matinding kapangyarihan din naman na ipinagkatiwala ang Panginoon sa atin. Ano po ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 10? Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Hallelujah! Ibig sabihin, ang lakas na meron tayo para mapagtagumpayan ang lahat ng mga atake ng kaaway, hindi po siya nakabase sa taas ng iyong pinag-aralan, hindi po siya nakabase sa iyong emosyon, hindi po siya nakabase sa iyong koneksyon. Ang katagumpayan natin sa paglaban natin sa mga atake ng kaaway ay nakadepende sa lakas na meron tayo dahil sa ating Panginoon. You are not called to fight your own battle because the Bible says that the battle is the Lord. So we are not pursuing victory. We are not fighting for victory. We are fighting from the position of victory because Jesus already won the battle for each and every one of us. So I don't know who is this for. Pinapaalala lang ng Panginoon sa bawat isa sa atin that you should stop fighting the battles that you are not anointed to fight. Kung hindi inanoint ng Panginoon na paglabanan mo siya, walang lakas na maibibigay ang Panginoon sa iyo to conquer that. Not every battle is worth fighting for. Hindi porket inimbitahan ka, oo ka na kagad. Hindi porket pinost ka nila, magre-reply ka na kagad. Hindi porket na misunderstood ka, kailangan mo mag-explain. Choose your battles wisely. Come on, somebody. Hindi porket dinisrespect ka nila, magre-react ka na kagad. Iniiwan ka nila, maghahabol ka naman. Come on now. Prinoboke ka nila na wala naman ang iyong kapayapaan. Listen to me. Hindi takot si Satan sa mga Kristiyanong malakas ang boses. Takot si Satan sa mga Kristiyanong malakas manalangin kay Lord. Amen? Manalangin na alam niyang hindi niya kaya on his own. Kaya ipagkakatiwala niya na lang. He will let go and let God do the work. Because this is not my battle. The battle is the Lord's. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. And that's what, before we land this plane, this is exactly what happened to David. Si David payat, maliit, he's weak, he's not trained. He looks ordinary, inexperienced, and yet, when he faces Goliath, David was not talking about his Goliath. He was talking to his Goliath. Okay, you don't get it. David was not talking about the giant. He was talking to the giant. Magkaiba yung talking about the giant to talking to the giant. Kamusta ka na, sister? Ito, may sakit pa rin. You're talking about the sickness. But once you talk to the sickness, fever, lagnat, lumayas ka. So you are talking to it. So when David faced Goliath, he was not talking about the size of Goliath. He was not talking about the might of Goliath. He was talking to Goliath. Na ang sabi ni Goliath, today, God will deliver you into my hands. Amen? Ano sabi ni Scripture? Walang kamalay-malay si David nung araw na yun. 40 days nang nasa labanan ang kanyang mga kapatid na mga soldier kasi hindi siya qualified. Yung mga kapatid niya, mga experienced warrior and soldier, and all of a sudden, yung mga Philistines,
hinamon ang mga Israelites sa isang standoff at duelo. Ang sabi ng Philistine representative na si Goliath, pumili na lang kayo ng representative ninyo na ilalaban ninyo sa akin. Pag nanalo ako sa inyo, lahat kayo alipin namin. Pero pag nanalo kayo sa akin, well, mananalo kayo, lahat kami magpapaalipin sa inyo. Alam nyo, 40 days, more than a month, binibilitel, pinapahiya ni Goliath ang nation of Israel. Kahit yung hari nilang si King Saul, walang magawa. Yung pinaka-qualified, pinaka-equip, hindi kayang lumaban, bahag ang kanilang buntot. Isang buwan mahigit, 40 araw. Imagine niyo, twice a day kang ni-humiliate. Mga duwag, mga bag ang buntot. Wala pa rin kayo representative na ilalaban sa akin. More than a month, lahat sila naka-stand off lang. Until finally, on the 40th day, Jesse, tatay ni David, tinawag ang kanyang anak-anak, dalhin mo nga itong tinapay at keso sa iyong mga kapatid. So, ang purpose ni David, kaya siya nandun sa Valley of Elah, hindi para labanan si Goliath. Kaya iba sa inyo, wala kayong kamalay-malay. Kanina gumising lang kayo, akala nyo magsisimba lang kayo. Wala kayong kamalay-malay ngayon ang divine appointment nyo sa Panginoon. Nababaguhin ng Panginoon ang takbo ng inyong buhay, that this is going to be your defining moment. So, ang sabi ng scripture, hatid mo itong tinapay at keso sa iyong kapatid. So, pag pinagsama mo yung tinapay at keso, cheese bread. Okay? So, ihatid mo itong cheese bread na ito. Come on now, that's biblical. Okay? Okay? Ihatid mo itong tinapay at keso, ang cheese bread na ito sa iyong mga kapatid. So, ang purpose ni David, dala-dala niya yung plastic bag ng cheese bread, dadali niya sa kanyang mga kapatid, para saan? Para pagkain nila. Saktong-sakto, nung nandun si David sa Valley of Elah, muling naghamon si Goliath. Sabi, mga duwag, wala ba kayo ilalaban sa akin? Pumili kayo ng representative niyo na ilalaban sa akin. Or else, lahat kayo aalipinin namin. But this time, narinig ni David yung hamon. Nung narinig ni David yung hamon, sabi niya sa isang soldier, "Who is this uncircumcised Philistine that is mocking the armies of the living God? I will fight him." Sa Tagalog, sino itong support na ito na humahamon? Wala talaga, ganun talaga Tagalog. Ganun. Humahabon sa Diyos na buhay. Ako ang lalaban sa Kanya. Now, hindi ito nasa Bible, pero sabi siguro ng soldier, what? At saka, may hawak ka pang cheese bread dyan? Ano sinasabi mo, ang payat-payat mo, ang liit-liit mo, lalabanan mo yan? Almost 10 feet ang height niyan. Experienced warrior yan. Walang magawa. Dahil walang nagre-reply kay King Saul sa jobstreet.com. Si Saul kasi naglagay siya ng vacancy sa jobstreet.com. Sabi niya, wala kami representative na lalaban. Ito ang qualification. Kailangan experienced warrior ka. Kailangan may 2 valid IDs, college degree and everything. Dahil wala nag-a-apply, si David ang nag-apply. Buti na pinakita sa atin ni Scripture kung ano ang nangyari sa kanilang first job interview. So sa harap ni King Saul, sabi niya kay David, lalabanan mo si Goliath? Anong qualification mo? Well sir, ako po kasi ay shepherd, pastol po ako. Kapag yung mga sheep ko, yung mga tupa ko, inaatake ng mga leon o kaya ng oso, ipinagtatanggol ko po sila. Hinahawakan ko po sa ulo yung leon at kaya ko po siyang patayin gamit lang ang aking kamay. And by the way sir, ang expertise ko po, sling. So think about it. Si David, hindi siya ang tumalo kay Goliath, hindi siya ang lumaban kay Goliath dahil siya pinaka-qualified. Si Saul ang pinaka-qualified. Pero siya ang lumaban kay Goliath kasi walang choice. Walang gustong lumaban. So sabi ni King Saul, wala naman nag-apply, wala nag-email sa jobstreet.com. Okay, suot mo tong armor na to. Pak, sinuot yung armor, masyadong maluwag. Tinanggal. Binigyan ng espada, masyadong mabigat. Wag na, sige, punta ka na lang doon. Now, think about this. So, habang papunta si David doon sa battlefield, probably, ang mga Israelites nakaiga ng ganun. Biruin mo, mahigit 1 buwan sila Stand off lang. Ang mga Philistines nakaiga na kagad. And then, narinig nila yung balita, may representative na. May representative. Wow, Brad, gaano kaya kalaki yan? Gaano kaya ka-experience yan? Siguro, mas matangkad pa kay Goliath yan. Finally, makakalagpas na rin tayo sa labanang ito. And then, here comes David, 16 years old, payat, may hawak ng plastic bag ng cheese bread.
lumabas sa kanilang dugout, music please, tent, 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 tent. Grabe music, slow motion, alikabok, pam. Sabi ng mga Israelites, patay ka diha. Patay tayo, natalo na tayo nito. 16 years old representative natin, tsaka ano yung plastic bag na yun? Cheese bread? Pero watch this, sabi ng scripture, nung humarap si David kay Goliath, kung paanong tinignan marahil ng kanyang mga kababayan na lugi si David, ganun din ang tingin ni Goliath. Ang sabi ng verse 42, tinignan ni Goliath si David over and saw that he was still a little more than a boy, glowing in health. Handsome naman. Ay, by the way, pag sinabihan ka ng Bible na pogi, pogi ka talaga. But he despised him. Ang sabi ni Goliath kay David, aso ba ako? That you come to me with sticks? Kasi hawak niya slingshot. And the Philistine cursed David by his gods. Come here, and I will give your flesh to the birds and to the wild animals. Ipapakain kita sa mga ibon at sa mga wild animals. But watch this, verse 45. But David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. You see what David did there? He just turned a physical fight into a supernatural fight. Sabi niya, wala akong sword, wala akong spear, wala akong javelin. Disadvantage ang aking physical appearance compare sa'yo. Almost 10 feet ka, ako 5'6" lang. Lugi ako. But my confidence is not based on my sling. My confidence is not based on my weapon. God can use a stone, He can use a shout, He can use a raven, He can use a fish, He can use anything. Even my surrender, pwedeng gamitin ng Lord as a weapon to defeat my enemy. So sabi niya, wala man akong javelin, wala man akong spear, wala man akong sword, but I have come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel. I may look weak to you, ordinary, inexperienced to you, na-confuse mo siguro yung youthfulness ko. Nakala mo porket youth mahina. Hindi lahat ng youth mahina. David may be young in age, but he is old in his faith. So when this Goliath is trying to intimidate him, ang sabi ng verse 47, all those who gathered here will know that this is not by sword or spear that the Lord saves. Hindi ako niligtas ng Panginoon gamit ang sword. Hindi niya ako dinigtas gamit ang spear. Hindi kailangan ng Lord ng conventional weapon para manalo, for the battle is the Lord's. What David is saying, now I love this part, because when he said, who is this uncircumcised Philistine? That's what I call anointed audacity. What an audacity to say. Sino yan? Kasi mas kilala niya yung Diyos niya. You can see here the power shift. Ang sabi ni Goliath, nasa ng espada mo. Ang sabi ni Goliath, nasa ng spear mo. Ang sabi ni Goliath, nasa ng javelin mo. Ang sabi niya, wala ko niyan, pero meron akong Diyos. Look at the power shift here. Shinif niya yung power from physical weapon to supernatural weapon. I don't have physical weapon, but I have a supernatural God. Alam siguro niya yung Psalms na sinulat niya, that the Lord is my tower, and the righteous will run into it, and they will be saved. For the Lord is my tower, and He gives me a power. Di nyo alam to? To tear down the works of the enemy. Alam ni David that the name of the Lord is a strong tower, and the righteous will run into it, and they will be saved. There is a visible limitation, pero lahat ng visible limitation that we have doesn't limit the power of our God. Hindi man natin minsan maintindihan kung bakit tayo inaatake, but we are not called to understand everything. In fact, the Bible says in Ephesians chapter 6, we should stand firm, not understand, but to stand firm all the wiles of the devil, all the schemes of the devil, because we are not called to talk about our giants. We are called to talk to Him and say, you are already defeated because Jesus Christ already won the victory for me, on my behalf. My confidence is not based on my education. My confidence is not based on my experience.
My confidence is based on who God is in my life. Hindi ko kasi matatalo ang mga higante sa aking buhay hanggat hindi ko nare-realize na sapat ang Diyos ko. Kapag ako'y nagtiwala sa Kanya, malakas ang kalaban pero mas malakas ang Diyos ko. Matangkad ang kalaban pero higher ang Diyos ko. Amen. He is powerful but my God is the most powerful there is. He stands on a class of His own. He has no rival. He has no equal. Amen. He is higher than any other. And as long as we understand that, we will start to claim that victory even before the battle started. Ano ang sabi ng verse 46? This day. Ano sabi? Highlighted part? The Lord will deliver you. Now watch this. Sinabi ni David to, hindi pa siya nagsisimulang lumaban. Prophecy na kagad. Sabi mo, papakain mo ako sa mga ibon at sa mga wild animals. Well, this day. The Lord will, this day, not someday, not next day, this day. The audacity, man. The audacity. Amen? This day, God will deliver you into my hands. He speak about the future even before the battle started because He knows who He is and He knows who God is. If you know who you are and whose you are, you don't have to be afraid. You don't have to doubt. You don't have to be fearful. Even when you walk through the valley of the shadow of death, you will not be afraid, for God is with you. He is your deliverer, your portion, your refuge, your strength, your healer, deliverer. Hallelujah. He is altogether lovely, altogether worthy. He's worthy of all our praise. So my friends and family, if you are going through a battle, if you're going through a season na mahirap, always remind yourself, my God is with me. He goes before me, He goes after me, and He is with me. I'm surrounded by His grace. I'm surrounded by His promise. And kahit na gaano kalakas ang aking kaaway, if God is for me, it doesn't matter who is against me. Your God is all-powerful, all-worthy. He's filled with grace and mercy. And the moment that you recognize that your God is enough, He is enough to defeat that enemy. He is enough to heal that sickness. He is enough to bring you out of that disease. He is enough to bring you out of that death. Jesus is and will be enough for every need that we have. Come on, give Him some praise, church. Palapakan natin ang Panginoon. Kamusta ang iyong puso? Sapagkat ang condition ng iyong puso will affect the direction of your life. Let me say that again. The condition of your heart will affect the direction of your life. Gagawin ni Satan ang lahat para pagurin ang iyong puso. Para ikaw ay sumuko. Para ikaw ay mag-quit. Kasi kung si Satan, gagawa siya ng paraan para panghinaan ka ng loob, i-discourage ka, at kung hindi ka makuha ni Satan sa isang suntok, papagurin ka niya hanggang ikaw na mismo ang sumuko. If Satan cannot knock you out with one punch, he will wear you down. Hindi po ako boksingero, pero isa sa mga strategiya ng mga boxer is that kung hindi man nila mapabagsak sa isang suntok ang kanilang kaaway, amen, papaguri nila ang kanilang kalaban para yung kalaban na mismo ang manghina at siya na mismo ang sumuko. Hindi ho ba napapansin ninyo na marami sa atin at maraming mga Christians nowadays, although may pananampalataya sa Panginoon, pero kapag sila ay na-burn out at na-worn out, sila na mismo ang susuko at magsasabi, Pastor, I love the Lord. Pastor, I want to follow Jesus, but I cannot take this anymore. I want to quit and I want to surrender. Napakahalaga po ng ating puso pagdating sa ating buhay. Hindi po pwedeng naglilingkod ka sa Diyos na walang puso ang iyong paglilingkod. Hindi po pwedeng sinasabi mong mahal mo ang iyong asawa pero wala kang puso doon sa sinasabi mong mahal mo ang iyong asawa. Hindi po pwede. Sinasabi mong nananampalataya ka sa Panginoon pero ang puso mo ay wala sa Panginoon. Napakahalaga ng kondisyon ng ating puso. Ang sabi ng Biblia sa Proverbs 17 verse 22, a joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bone. Everybody read that with me. A joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bone. Akalain mo to. Minsan naghahanap pa tayo ng iba't ibang mga gamot, pero yung masayang puso po pala ay isa ng uri ng gamot.
In fact, mga kapatid, kung ano ang nangyayari sa puso mo, lumalabas sa mukha mo. O, tignan nyo nga po ang mukha ng inyong katabi. Tignan nyo, base po sa kanyang mukha bang masaya ang kanyang puso? O mukhang depressed at hinang-hina ang kanyang puso? In fact, sa ibang translation ho ng passage na binabasa natin sa Proverbs 17, ang sabi po doon, a joyful heart, you can see it in their countenance. Yung pagiging maligaya ng ating puso ay kitang-kita sa kabuuan ng ating pagkatao. Posible kasi mga kapatid na may mga kasama tayo sa bahay, may mga kasama tayo sa church, they have smile on their faces, but they are hurting on the inside. Or I'd like to put it this way, marami sa atin, pangiti-ngiti lang, but you are dying on the inside. You are broken on the inside. You are empty on the inside, and even worse, you are losing your faith on the inside. I've talked to a lot of people already. Marami pong lumalapit sa amin para humingi ng advices. Pero napansin ko po na hindi lahat ng lumalapit para humingi ng advice ay humihingi talaga ng advice. Hindi lahat humihingi ng wisdom. Hindi lahat ay humihingi ng direction sa buhay. May mga tao naghahanap lang ng atensyon. Does it make sense? By the way, andito lang ako, hindi ako aalis anytime. Kung gusto niyo po mag-amen, magsabi lang ho kayo. Because we want, syempre gusto natin, kaya tayo nakikipag-usap sa ibang tao because we want whatever is wrong and broken in our life ay ma-fix. Pansinin ho ninyo, na sa salitang broken, nandun yung okay. Kasi minsan madaling magpanggap na okay ka kahit broken ka. Na kahit broken ang iyong puso, sasabihin natin, I'm okay, I'm blessed and highly favored. Pero ang sabi ng scripture, yung merry heart, yung puso na maligaya, yung puso na punong-puno ng joy from within, is a good medicine. Pero ang sabi rin, nung isa pang part ng passage, pero yung broken spirit, everybody say broken. Pero yung broken spirit, nakakatuyo ng buto. Now, I don't know, how come na ang ating broken spirit ay nakakapagpatuyo ng ating buto? Now, I know, nabasa ko po na ang ating pong palang dugo ay mina-manufacture. Watch this. Ang ating dugo ay mina-manufacture sa ating buto. At kailangan mo ng tubig para makabuo ka ng dugo. Ibig sabihin, ang blood natin ay nangangailangan ng maraming tubig. So in essence, when you say a broken spirit could dry up the bones, that's exactly what I'm trying to say nung sinasabi ko kanina, na kapag ang spirit mo ay broken, nakaka-epekto ito sa iyong katawan. Ibig ko sabihin, kapag durog ang puso mo, kapag may mali sa puso mo, kahit pa ang dugo kailangan ng tubig, hindi tubig ang solusyon para maayos ang iyong puso. Hindi porket uminom ka ng tubig, maayos ang iyong puso. Minsan pa naman tayo, pag umiiyak, di ba? Huwag ka mag-alala, sis, kaya mo yan, uminom ka ng tubig. Okay? Hindi, para naman nyo kasi hinihingal siya eh, di ba? I get the point. Pero napansin nyo ba mga kapatid, hindi porke puno ang pantog, puno ang puso. You could be smiling on the outside, but your spirits are broken. Your soul is broken, and your heart is broken. And when I was studying this, mga kapatid, God showed me the life of David once again para ipakita ho sa atin yung journey ng kanyang puso. Mula sa inanoint siya ng Panginoon sa 1 Samuel 16 hanggang siya ay i-appoint para maging hari ng Israel. Marami po sa atin, in fact, kahit hindi po kayo Christian, marami ho sa atin ang pamilyar sa buhay po ni David na mula sa pagiging shepherd ay naging hari. Nag-antay po siya ng 15 taon. Everybody say 15 years. 15 years mula dun sa season of anointing hanggang dun sa kanyang seasons of appointing. Nung siya ay tinawag ng Panginoon, walang nakapansin at walang nakahalata na si David ay may potensyal. Nawala ang anointing kay Saul, nilipat na sa bagong hari daw, pero hindi alam ni Prophet Samuel kung sino iyon. Kaya nung pumunta si Prophet Samuel sa bahay ni Jesse, na tatay ni David, pinakita niya yung kanyang mga anak. 8 kasi yan eh. Yung 7 anak niya, si Eliab, si Abinadab, lahat yan ibinandera niya kasi sila yung mga pogi, sila yung malalaki ang katawan, sila yung mukhang hari. Pero ang sabi ng Panginoon sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, watch this. But the Lord said to Prophet Samuel, pay no attention to how tall and handsome he is. Sabi mo sa katabi mo, hindi porket matangkad, pinipili ng Lord. So, hindi rin porket matangkad, pipiliin mo na rin.
Hindi porket pogi ay pipiliin na ng Panginoon. So hindi porket pogi, pipiliin mo na rin. Buti na lang kahit hindi tayo masyadong pogi, may pumili sa atin. Yung palakpak nyo, parang nainsulto ako ng konti. Huwag kang titingin porket matangkad siya o pogi siya. Bakit? I have rejected him. Because I do not judge as people judge. Bakit? Paano ba tayo humusga? We look at the outward appearance, but God looks at the heart. Kahit kasi si David, wala sa limelight, walang posisyon, walang influence, nakitaan siya ng Diyos ng faithfulness. Mga kapatid, gusto ko lang kayong i-encourage bago tayo magpatuloy. Kahit walang nakaka-appreciate, kahit walang nagte-thank you, kahit walang nakakapansin sa atin, can you be faithful in the dark? Kasi hindi porket nasa dilim ka, walang plano ang Diyos na daling ka sa liwanag. It's just so happen that God wants to make sure that you can handle the heat. Kaya minsan itinatago ka na muna ng Panginoon sa dark kasi gusto ng Lord, bago kanya ilagay sa light, kailangan handa ang iyong puso, handa ang iyong karakter, handa ang iyong attitude. Kasi kapag ikaw ay hindi ready, a blessing is not a blessing if you cannot handle it. A blessing is not a blessing if you are not ready for it. Kaya minsan sasabihin natin, Pastor, gustong-gusto ko na talaga. Sasabihin natin sa Lord, ibigay mo na. Ang sabi ng Panginoon, I know you want it. Alam kong gustong-gusto mo, but you are not yet ready for it. May plano ang Lord kay David. Pero sa kabila ng lahat ng bagay, hindi siya minadali ng ating Panginoon na dalhin sa trono. Mga kapatid, gusto ko lang kayo encourage. Wag na wag mong ipapasa at wag na wag mong ide-delegate yung bagay na pinapagawa ng Diyos sa iyo. Kasi kapag pinagawa ng Diyos sa iyo yan, may purpose ang Panginoon kung bakit ikaw ang sinasabihan ng Diyos na mag-evangelize sa iyong pamilya. May rason kung bakit ikaw ang inassign ng Panginoon for that specific job or for that specific purpose. Bakit mga kapatid? Kasi may layunin ng Panginoon na ma-develop ang ating habits, ma-develop ang ating attitude, at ma-develop tayo kung ano man ang gusto ng Lord na pagdalhan sa bawat isa sa atin. Sumunod ka lang kahit nasa dilim. Hindi porket hindi nagre-response ang isang tao o ang ibang tao sa iyong pagsunod ay hindi ibig sabihin hindi ka na sumusunod. Ang pinakamalaking achievement ng isang Kristiyano ay hindi yung mag-response ang iba sa obedience mo. I remember before, years and years ago, amen, I've been preaching. Alam niyo po ba mga kapatid, I've been a pastor of the church for more than 8 years. I've been a youth pastor for 11 years. 22 years na po ako naglilingkod. Almost 20 years na rin po ako nagpipreach. Pero the early days of my preaching, no one is listening to me. Nobody is giving me a platform. But when God saw your faithfulness kahit ka wala kang platform, ang greatest achievement mo ay hindi yung may ibang taong mabibless sa pagsunod mo. Ang pinakamatinding achievement, yung sumunod ka mismo sa Panginoon. Yun yung pinakamagandang achievement. Yung kahit walang nakakapansin sa iyo, susunod ka lang. Kahit walang nakaka-appreciate, sunod ka lang. Sabi mo sa katabi mo, sunod lang ng sunod. So hindi sapat, although dinescribe din ng Bible na si David ay magaling magsalita, dinescribe ng Bible na si David ay a fine-looking man. Pogi rin naman si David eh. Pero hindi sapat yung kanyang kapogian at hindi sapat yung kanyang pagiging articulate sa mga salita niya, kasi ang tinitignan ng Panginoon ay yung kanyang puso. Inihahanda ng Panginoon si David bilang shepherd para siya ay maging king. Kasi kung walang preparation for elevation, kung walang paghahanda mula shepherd hanggang king, mabibigla si David at hindi magiging blessing sa kanya yung promotion na gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay. Mga kapatid, gusto ko i-remind kayo, maganda ang plano ng Panginoon sa iyong buhay, maganda ang plano ng iyong Lord para sa iyong pamilya, maganda ang plano ng Lord para sa ating simbahan. God wants to bring you to a new place. God wants to bring you to a new heights. God wants to bring you to a new dimension. And God wants to bring you to a new environment. Are you ready for it? Kasi kung hindi, ire-ready ka pa ng Panginoon. Unfortunately, marami sa atin ang takot sa next level. Yung kapag ine-elevate ka, nabibigla ka kasi hindi ka ready doon. Marami sa atin ang takot na magsabi sa Lord ng yes, Lord, whatever it takes. Marami sa atin ang takot na mag-show up. Marami sa atin ang takot na mag-involve. Marami sa atin ang takot magbigay.
Gusto natin mag-settle kung nasaan man tayo naroroon. Kaya no wonder marami sa atin ang expectation mababa, ang vision mababa, ang pananampalataya mababa, kasi gusto nating manatili sa mababa. Pero ang gusto ng Lord, daling ka sa mas mataas na level, kasi gusto ipaalala sa iyo ng Panginoon na ang kanyang ways are higher than our ways, His thoughts are higher than our thoughts, that God is able to do exceeding, abundantly, above, and beyond what you could think or imagine. Yun nga lang kailangan, handa ka. Pansinin niyo yung mga taong nakatira sa Sagada, sa Baguio, yung mga nakatira sa matataas na lugar. They live differently, they think differently, they talk differently. Kaya nga tayong taga Maynila, nakasando sila doon, tayo naka-jacket. Hindi tayo sanay sa lamig, samantalang sila sanay na sanay na. Nagbago na yung kanilang pamumuhay because they are already used to high altitudes. Napakarami sa atin mga kapatid, hindi tayo sanay sa high altitudes kasi sanay tayo sa mababang pamumuhay. Kaya kapag dinadala ka ng Lord sa mataas na pamumuhay, kahit yung iba nakasando, naka-jacket kasi hindi pa tayo ready for it. But God wants to bring you to a new heights. Gusto ka ng Lord i-level up. Gusto ka ng Lord itaas. Gusto ng Lord itaas ang level ng iyong pamilya, ng iyong pamumuhay. Kaya kung ikaw ay dumadaan sa testing, sa circumstance, sa mga pagsubok, i-reframe mo ang thinking mo na hindi ka pinaparusahan ng Diyos kaya ka dumaraan sa pagsubok. Yan ay transportation lamang ng Panginoon para dalhin ka sa mas mataas na level. It's not your destination. Suffering is not your destination. It's God's transportation for you. Katulad ni David, na siya ay shepherd, hindi yun ang kanyang destination. Although siya ay shepherd, although mayroon siyang gamit na staff, tungkod, pero hindi yun ang kanyang final destination. Kasi ang kanyang final destination, magiging hari siya. But he has to wait. Sabi mo sa katabi mo, you have to wait. You have to wait. Until finally, on 1 Samuel chapter 17, may isang higante na humahamon na ang pangalan ay Goliath. 40 days, sinamon ng mga Israelites, walang gustong lumaban. Until on the 40th day, si Jesse, na tatay ni David, inutusan ng kanyang bunsong anak na si David para magdala ng cheese bread, 4 cheese pizza para sa kanyang mga kapatid doon sa labanan sa Valley of Elah. Watch this. Ang unang hawak niya tungkod, ngayon ang hawak niya plastic bag ng cheese bread. Alam niya anointed siya. Alam niya siya ang susunod na hari. Pwede niyang sabihin, bakit ako pinaghahawak ng plastic bag? Bakit ako inuutusan na maging grab driver o food panda delivery? Sa aking mga kapatid, hari ako. I'm the next king of Israel. Am I being humiliated? No. Every time na may pinapagawa ang Panginoon sa atin, at may pinapahawak ang Panginoon sa ating kamay, hindi yun, God never meant to humiliate you, but to show you humility. Gusto ng Lord maging mababa ang iyong loob. Gusto ng Lord na maging tapat ka kahit na hindi na-appreciate ng iba, tinatanggihan ng iba pero ikaw tatanggapin mo. Kasi gustong i-develop ng Lord ang pagpapakumbaba sa iyo. Hindi ka hinihiya ng Panginoon, tinuturuan ka lang niyang magpakumbaba para hindi ka yumabang. I remember one of the most important advice that I get, hindi ko alam kung nandito si Daddy Rolly. One of our elders, isa sa pinakamahalagang advice na sinabi niya sa akin, bago pa pumutok ang pandemic. Sabi niya, Pastor Stephen, wag na wag lalaki ang iyong ulo. One of the most treasured advice that I get. Alam niyo kung bakit importante sa isang Kristiyano na kahit na pinapalaki pa ng Lord ang church mo, influence mo, ministry mo, na hindi ka dapat yumayabang? Kasi, hindi porket pastor ka na, entitled ka na. We are not entitled, we are entrusted. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga, amen, na tayo ay laging reminded na anumang bagay na meron tayo, hindi tayo entitled para dito. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, nagsimba ako nung Sunday, entitled ako mabless buong linggo. Lord, nagpray ako ng mahaba kahapon, entitled ako makakuha ng ganito. Lord, nag-antay ako ng 15 years, entitled ako makakuha ng gwapong asawa. No, you are not entitled. Whatever you have, your family, your ministry, whatever gifts and talents, personality that you have, all of these things are entrusted by God.
tayo ay may pride, tayo ay may ego, you cannot make it on high altitude with that kind of attitude. You cannot make it on top kapag ikaw ay may mindset na ganito, may habits na ganito. If you want to go higher, you have to leave something behind. You have to leave your pride, you have to leave your ego, you have to leave your bitterness, you have to get rid of your anger, you have to get rid of your unforgiveness, and allow God to move over your life para mas madala ka ng Panginoon sa mas mataas na pagtawag. Sabi mo sa katabi mo, parang sa iyo ang topic ng Panginoon. Na tayo ay manatiling tapat sa Panginoon regardless of the circumstances. Marami sa atin mga kapatid, excited tayo sa next season of our life, pero hindi tayo faithful sa now season ng ating Panginoon. Gusto natin maging hari pero takot tayong humawak ng tungkod para maging shepherd. Gustong-gusto natin maging hari at excited tayong maging hari pero takot na takot tayong humawak ng plastic bag ng cheese bread at maghatid ng tinapay para sa ating mga kapatid. Pero may itinuturo ang Panginoon sa atin mga kapatid, anuman ang ilagay ng Lord sa iyong kamay, dapat ang iyong puso ay laging surrendered sa pinapagawa ng ating Panginoon. Magpakumbaba, sabihin lang natin, yes Lord, I'm gonna follow you whatever it takes. Until pagdating niya sa Valley of Elah, nakaharap niya si Goliath na higante. Ano sabi ng scripture sa 1 Samuel 17? I'm taking you through 15 years. In 15 minutes. Pag-pray niyo ako. Nakaharap ni David si Goliath, a Philistine warrior. Pero I love what he said. Habang ang lahat ng mga Israelites ay takot na takot, ang sabi ni David sa lahat ng mga taga-Israel, don't lose your heart. Don't lose your heart. Don't lose heart. Huwag kayong mapanghihinaan ng loob. God is with us. Sino ba yung uncircumcised Philistine na yan that is mocking the armies of the living God? Supot yan eh. Ba't kayo nagpapatakot sa kanya? Ako ang lalaban sa kanya. He was so brave. Matapang siya. At dahil sa tapang niya, at siyang lumaban, inanoy siya ng Panginoon, in-enable siya ng Panginoon, natalo niya si Goliath, at dahil sa pagkatalo niya kay Goliath, he rose in strength and he rose in fame. Sumikat si David. Naging kilala si David sa buong Israel. To the point, mga kapatid, na ang mga Israelites ay gumawa ng kanta patungkol sa kanya kahit hindi siya yung hari. At nag-create ng jealousy, selos, sa puso ng hari na si King Saul. Kasi ikaw ang hari, pero ina-admire ng tao si David. In essence, may division. Naalala ko sa New Testament, may ganyang case din. Kung kilala niyo si Apollos sa Acts, si Apollos ay isa sa mga apostol ng New Testament. Si Apollos, ang sabi ng maraming Bible scholar, ang description sa kanya ay silver tongue speaker, silver tongue preacher. He's an eloquent speaker. Magaling siya mag-preach. He was excellent in whatever he do. Pero, nung siya, dahil sa kanyang galing, dahil sa kanyang talento, nagkaroon siya ng mga followers sa loob ng Church of Corinth. Now, you have to understand this. Si Paul ang nag-pioneer ng church in Corinth. Pero ang mga tao, dahil sa galing ni Apollos, ina-admire si Apollos at sinasabi nila, ang mentor ko si Apollos. Pero ang tulay na pioneer, si Paul. So in essence, yung admiration o paghanga ng mga tao sa Church of Corinth ay nag-create ng division sa kanila. Kaya minsan nag-preach si Apostle Paul and sabi niya, bakit yung sinasabing, ako ay kay Apollos, ako ay kay Pablo, lahat tayo kay Kristo. Bumalik tayo sa ating pagtawag. Kay Kristo dapat tayo sumunod, hindi kay Apollos. Hallelujah. At hindi kay Paul. Bakit sa panahon ni Apostle Paul, amen, hindi masamang humanga. Huwag nyo lang i-idolize. Huwag nyo i-idolize si Pastor Stephen. Huwag nyo i-idolize sa mga pastor. Huwag nyo silang ilagay sa pedestal. Kasi sila man ay nagkakamali. Kailangan nating ma-realize, mga kapatid, tayo pong lahat ay member ng body of Christ. And our job is to be humble enough to put Jesus in the cornerstone. Ang cornerstone ng simbahan, hindi si pastor. Ang cornerstone ng simbahan, hindi ang mga ministry leaders. Ang cornerstone ng simbahan, hindi ang mga leaders ng church o pastors. Ang cornerstone is si Jesus mismo. And I heard another preacher, ang sabi niya, kung si Jesus ang cornerstone, bakit gusto mong nasa ibabaw? Ano nangyari kay King Saul? Dahil sa kanyang selos kay David. Kasi yung mga babae sa Israel gumawa ng kanta para sa kanya, yung kanyang jealousy ay naging murderous. Pinursu niya si David kasi gusto niyang patayin si David. Hanggang sa kakapurso niyang mapatay si David, eventually, si Saul mismo ay namatay din. But, watch this.
Pero kahit na si David, ang anointed at that time, he never forced his way to his throne. Hindi niya puwersa na mapunta siya at maging hari kagad siya. Nirespeto niya ang sovereignty ng Diyos. Inonor niya ang authority ng Israel. Pinagkatiwalaan niya ang timing ng Panginoon. Wag na wag nating mamadaliin yung bagay na gusto nating makuha. Kasi sa tamang panahon, everything is made beautiful. Ang sabi ng Scripture, in its time. Sa tamang panahon, makukuha mo yan. Sabi mo sa katabi mo, pray ka lang, makukuha mo rin yan. Ang ganda ng puso. Kaya pala, ang sabi ng Scripture, hindi ako tumitingin sa panlabas, kundi sa kanyang puso. Bakit? Napaka-genuine ang puso ni David eh. In fact, napaka-genuine ang kanyang puso, na even in the New Testament, ang sabi ng Scripture, sa isang preaching ni Apostle Paul sa Acts 13, verse 22, and when he had removed him, he raised up for them, sino daw? David. So nung tinanggal si Saul, ang ni-raise up, sino? Si David, to whom also he gave testimony, and he said, watch this, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. Kaya pala, ang puso ni David ay genuine kasi gusto niya at ginagawa niya ang kalooban ng Panginoon. How many among you admire, inahangaan niyo ang puso ni David at gusto niyo magkaroon ng ganitong klaseng puso? Taas nga po ang kamay, real quick. Amen. How I wish, masasabi din, pagkawala na tayo at magkaroon siguro ng Bible, si Kyle, a woman after God's own heart. Si Stephen, a man after God's own heart. Grabe, no? Para sabihin na ang iyong puso o ikaw ay malapit sa puso ng Diyos. Wow! What an honor of a lifetime. Correct? Pero hindi porket si David, ang man after God's own heart, ay perpekto na siya. Nagkamali at nagkasala pa rin siya. Kasi ang sabi ng Scripture, nung siya ay nag-grows in strength at nag-grows in fame, one day, after 15 years, siya ay naging hari ng Israel. So yung kanyang mga responsibility dumami. Nung una, ang kanyang responsibility lang maging shepherd. Next, ang kanyang responsibility, maging grab driver. Food panda. Maghatid ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Ang next na naging responsibility niya, patayin si Goliath. Correct? Iba-iba ang kanyang responsibility until siya ay naging king of Israel. Palapakan natin ang Panginoon. And I don't know what happened. Pero ang sabi ng Scripture, one day o one night, habang ang buong Israel ay nasa labanan, watch this, si David ay nagpaiwan sa kanyang bahay. Ulitin ko ulit. He was a king, pero nung time na nasa gera ang buong Israelites, si David ay piniling maiwan sa kanyang bahay. What happened there? Nung gabi na yon, lumabas siya sa kanyang balcony at may nakita siyang babae na naliligo. Babae na nagte-take a bath na ang pangalan ay Bathsheba. Amen? Nagte-take a bath, ang pangalan ay Bathsheba. Pinatawag niya si Bathsheba, sinipingan niya kahit may asawa si Bathsheba at nabuntis si Bathsheba. He failed. David, a man after God's own heart. Si David na pure ang puso. Si David na malapit sa Panginoon. Nagkasala ng malaki sa harapan ng ating Panginoon. Nung nabalitaan ito, nung ito'y nireveal ng Lord kay Prophet Nathan, kinausap ni Prophet Nathan si King David, kinonfront siya sa kanyang kasalanan, but thank God, si David nagrepent sa ating Panginoon. And then sinulat niya ang Psalms 51, verse 10. Everybody read this with me. Create in me a new, clean heart, O God, filled with clean thoughts and right desires. Sa ibang translation, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Now hold on. How did it happen? Nang isang 15 years old boy na sinabihan ng Bible, hindi ako tumitingin sa panlabas na appearance kundi sa kanyang puso kasi ginagawa niya ang kalooban ko. How come na ang isang David na sinabihang a man after God's own heart,
is the same David na nananalangin, Lord, palitan mo ang aking puso. Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. What happened to his heart? Ano ang nangyari sa kanyang puso? Puso na hinahangaan, puso na malapit sa Diyos, ngayon puso na gusto niyang papalitan dahil sa kanyang pagkakamali. Hindi ba ganito ang istorya natin, mga kapatid? Marami sa atin ang nagsimula na pure. Pero unti-unti, habang tumatagal, natetempt tayo na mag-focus hindi sa pinapagawa ng Panginoon, kundi sa mga bagay na nararanasan natin sa ating buhay. Posible nga kaya, mga kapatid, na minsan sa ating paglilingkod, sa ating pagsisimba, na nung una ang focus natin ay laging nasa Panginoon, pero ngayon ang focus natin, ano ang mga ginagawa ko? Ano ang mga dapat kong gawin sa ministry? Ano ang mga laman ng aking kamay? Ano ang mga tools na meron sa akin? Mga kapatid, tatandaan po ninyo ito. Your heart will always regulate your hand. Kapag tama ang puso, magiging tama ang iyong mga ginagawa. Dinidiktahan ng iyong puso ang gagawin ng iyong kamay. Your hand and your heart is connected to each other. Nakakatakot, mga kapatid, kapag ang kamay natin ay punong-puno ng responsibility, pero ang puso natin ay empty mula sa ating Panginoon. Watch this. Si David, nagsimulang shepherd, walang masyadong responsibility. Pero habang tumatagal, na siya ay napopromote, na siya ay sumisikat, na siya ay nag-grows in strength, na siya ay napunta sa palasyo, puno ang kanyang kamay, pero ang puso niya gusto niyang papalitan. David has a full hand, but empty heart. Worn out ang kanyang puso. Nagkamali sa harapan ng ating Panginoon. If you got full hands and worn out heart, you are in trouble. Kapag ang kamay mo punong-puno pero ang puso mo ay tuyot na tuyot, you are in trouble. Kapag ang kamay mo nakataas pag nagpupuri pero wala ang puso mo sa iyong pagpupuri, you are in trouble. Dinadaya lang natin ang ating sarili, mga kapatid. Kapag busy tayo sa mga responsibility natin, pero nakalimutan nating ilapit ang ating puso sa ating Panginoon. Kasi anumang ginagawa ng puso mo ay connected sa ginagawa ng kamay mo. It's possible to look whole on the outside but broken on the inside. Kahit malakas, may breaking point. Kahit malalakas, kahit tatay, may limitation. Kahit nanay ay may limitation. At minsan, kapag tayo ay hindi naging aware na alagaan ng ating puso, posibleng maging outlet ng iyong brokenness ay yung pamilya mo. Ang maging outlet ng iyong brokenness ay yung anak mo at asawa mo. Nagiging irritable at magagalitin tayo minsan because we don't want to admit that our heart is not okay. Kaya napakahirap minsan maging pastor, maging leader, maging nanay, maging tatay kasi mahirap aminin that you are also broken from within. Bilang tatay, punong-puno ang kamay mo ng responsibility, pero ang puso mo ay tuyong-tuyo. Ang iyong kamay ay punong-puno ng mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, pero sa totoo lang, you are dying on the inside. Katulad ni David, a man after God's own heart, hinangaan sa kanyang puso, pero marahil sa dami ng kanyang responsibility, nakalimutan niyang alagaan ng kanyang puso. Kaya sabi niya sa Psalms 51, Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. For I know that my hands are full. At kung gusto ko na magawa ang pinapagawa mo at manatiling full ang aking kamay, hayaan mong kung paanong puno ang aking kamay, dapat puno rin lagi ang aking puso. And I will illustrate it to you this way, mga kapatid. Kasi tayo, bilang nanay at bilang tatay, napakarami nating mga responsibility sa ating buhay. Pero ngayon, God wants you not just to focus on the responsibilities in your hand, but to guard and take care of your heart. Is as a father, as a mother, napakahalaga that we know how to regulate, we know how to take care of our heart. Ang nasa kanan po natin ngayon, mga kapatid, ay yung ating puso. Ang nasa kaliwa naman ay yung ating mga kamay. Alam mo si David, nung nag-i-start siya sa ministry, nung siya ay in-anoint ng Panginoon bilang shepherd o bilang king, wala siyang masyadong responsibility. Meron lang siya puso. Tama? Bakit? Ang sabi nga ng Lord, di ba? Hindi ako tumitingin sa panlabas na appearance, kundi ang aking tinitignan, ano daw? Puso. Ibig sabihin, ang puso ni David, kompleto, puno. Pero habang tumatagal, na siya ay binibigyan ng mga responsibility,
na siya ay lumaban kay Goliath, na siya ay nagdala ng cheese bread sa kanyang mga kaibigan. Ang problem natin madalas, mga kapatid, pag dumadami ang ating mga responsibility, pino-pour out natin yung ating puso, correct? Hindi naman po pwedeng gumagawa ka ng responsibility mo na hindi mo binubuhos ang puso mo sa anumang bagay na ginagawa mo. Nung nagsisimula kayong mag-asawa, punong-puno ang puso mo, wala pa kayong masyadong responsibility. Nung nagse-celebrate pa lang kayo ng first months, mahal na mahal mo siya, punong-puno ang puso mo, at dahil wala ka pang masyadong responsibility, lahat ng monthsary may date kayo. Nung nag-enroll ka pa lang sa school, excited na excited ka, bago pa ang uniform mo, bago ang mga school supplies mo, wala ka pang masyadong responsibility kasi grade 1 ka pa lang. At sinasabi ng teacher natin, o gawin nyo to, assignment natin to, kaya binubuhos mo ang puso mo sa pag-aaral mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa business mo, hanggang sa punong-puno na ang iyong mga kamay ng responsibility na nakalimutan mo, teka lang, wala na nga pala akong puso para sa aking ginagawa. Ang nangyayari, buhos tayo ng buhos sa mga responsibility natin, binubuhos natin ang lahat sa ating mga anak, ibinubuhos natin lahat sa ating asawa, binubuhos natin sa ministry, binubuhos natin sa negosyo, pero nakalimutan nating alagaan ang ating puso. Ang kalendaryo mo punong-puno, pero ang puso mo empty. You have to guard your heart and replenish. Every time na ikaw ay may responsibility, every time pinopromote ka ng Panginoon, every time na dinadagdagan ng Lord ng responsibility, at pumupunta ka sa bagong season, every time na nagkakaroon ka ng bagong tools. Si David, ang una niya lang tool, sling, yung tungkod. Nung naghahati siya ng pagkain, hawak niya? Plastic bag. Dalawa na tools niya ngayon. Yung tungkod, yung plastic bag. Pagkatapos ito, nilabanan niya si Goliath, ano ang tools niya? Yung slingshot. Nung siya'y naging hari, nagkaroon siya ng sword. Nagkaroon siya ng crown. Iba-ibang season, iba-ibang tools. Pero hindi niya kinalimutan yung kanyang pagiging shepherd. Dala niya lahat ng tools. Ang dami niyang responsibility. Shepherd siya, delivery boy siya, king siya, tatay siya. Pero nakalimutan niyang i-replenish ang kanyang puso. And many of us, watch this. If your hands are full and your hearts are worn out, it's a dangerous place to live. It's very dangerous kapag ang kamay natin ay punong-puno, pero ang puso natin ay walang laman. Mga kapatid, gusto ipaalala sa atin ng ating Panginoon ngayon, alagaan mo ang iyong puso. Kung gaano kapuno ang kamay mo, dapat ganun kapuno ang puso mo. Hindi po pwedeng marami kang schedule, marami kang activity, pero ang puso mo ay hindi mo nire-replenish. Kaya napakahalagang umaating ka sa church, gaano ka man ka-busy. Napakahalagang nagbabasa ka ng Bible, gaano ka man ka-busy. Wag mong kakalimutang manalangin, gaano ka man ka-busy. Kasi every time na nagbibigay ka sa business mo, nagbibigay ka sa pamilya mo, nagbibigay ka sa ministry, nauubusan ka sa puso mo. Kailangan mo siyang i-replenish. So every time you come to church, you read the Bible and you pray, your heart, through His presence, are being filled. Yung emptiness, yung kakulangan, yung pagkasaid, ay pinupunan ng ating Panginoon. Buti pa, yung ating mga gitara minsan nakatono, pero yung puso natin, wala sa tono. Napaka-busy natin madalas na wala na tayong time para ipahinga ang ating mga puso. At magtataka na lang tayo, how did I get here? Dati ang punong-puno ng puso ko, excited na excited ako sa ministry. Lagi ako maaga sa ministry. Lagi ako nagsisimba, linggo-linggo. Pero sa dami ng responsibility, sabi pa nga natin, Lord, pagpalain mo ko. Lord, i-bless mo ang business ko. Lord, sana magkaroon ako ng sari-sari store para magkaroon kami ng pang-araw-araw na panggastos man lamang. Nung nagkaroon ng sari-sari store, pinalaki ng Lord ang sari-sari store, in-invite mo sa church, ate, punta ka sa church, ay hindi ko masara yung tindahan ko kasi sayang naman yung bibili. Buti pa yung bibili, inasikaso, yung nagbigay ng tindahan, nakalimutan. Tapos magtataka tayo kung bakit palang worn out, pagod, overwhelmed, busy, walang ligaya, walang passion, tinatabang sa ministry at tinatabang sa mga bagay na para sa Panginoon. I get this all the time. Pastor, lagi ako nagsisimba, pero bakit ganon? Para ang puso ko tuyong-tuyo. Para akong dry na dry. Pag inaaya mo sila, Pastor, pasensya ka na, busy talaga ako.
Naalala ko yung cellphone ko this past few days kasi ang tagal na namin cellphone to ni Jenny. Nag-a-alarm siya sa akin. Sabi niya, internal storage is dangerously low. Grabe, cellphone lang, dangerous. Parang kakabahan ka talaga eh. Ano ba mangyayari? Kasi gumagana pa naman yung cellphone ko, pero nagwa-warning siya sa akin na kapag hindi mo binigyan ng attention ito, pwedeng yung dating gumagana, hindi nagagana, at huwag kang magtataka kung hindi na siya gagana kasi nag-warning siya. And minsan, habang nagdadrive tayo, nakikita natin yung fuel natin, sinasabi na mag-empty na ang fuel mo, kailangan mo na magpagas, umaandar pa rin ang kotse, pero nagwa-warning siya, pag hindi mo binigyan ng atensyon, ititirik ka niyan. You will only go so far and it will shut down. Huwag mong ipilit. Huwag mong puwersahin na umandar pa rin with an empty heart. You cannot minister with an empty heart. You cannot preach with an empty heart. You cannot worship lead with an empty heart. You cannot minister to somebody with an empty heart. You have to replenish your heart and guard your heart. Sabi mo, check your heart. Bakit dangerous mga kapatid? Kasi kapag ang kamay mo ay punong-puno ng responsibility, pero ang puso mo ay said na said, para lang mapunan yung puso mo, gagawa ka ng paraan para mawala. Nagdi-distress tayo minsan. Dahil sa dami ng responsibility, stress ka na. Ako lang yata dito nai-stress pa na. Minsan sa dami ng responsibility, nai-stress ka, correct? At dahil nai-stress ka, minsan hindi mo kinukuha sa Word of God, hindi ka nananalangin, wala kang devotion sa Panginoon, saan tayo bumabaling? Pornography. You are drinking yourself to death. Lasing-lalasing ka na, ayaw mo pa huminto. Bakit? Stress ako eh. We fall into vices. Mas pinipili pa natin yung casual sex because we're so stressed and we need somebody to fill in. Nakala natin, yung kapartner natin ang makakapagbigay at makakapagpuno ng bagay na ibinuhos na natin sa iba. But only God can fix your heart. Only God can replenish that what was lost in your heart. You have to check your heart again. Dito kasi sa mundong ginagalawan natin, pag masyado kang busy, hinahangaan ka. Pasinin nyo sa opisina ninyo, wag mo kayo istorbohin, busy ako. Ay, napakasipag. Bakit? Ang daming responsibility. May kilala mo ba kayo, busy pero hindi productive? Punong-puno kasi ang kamay, pero ang puso walang laman. Ina-admire ng mundo na kailangan marami kang ginagawa. Pero ang pinapaalala ng Panginoon, habang dumadami ang responsibility mo, dati nagsimula ka sa tungkod, ngayon may corona ka na. Huwag kang magpa-overwhelm sa responsibility na nakalimutan mo ang puso mo na ilapit mo sa ating Panginoon. Kasi kung hindi mo i-ignore, mababa na ang laman ng puso mo. You will only go so far. Magsha-shutdown yan. Ititirik ka niyan. Ayaw nyo naman siguro magkaroon ng pastor na punong-puno ang schedule pero walang puso. Ayaw naman siguro natin na magkaroon tayo ng mga church leaders na punong-puno ang schedule pero wala na ang kanilang puso sa kanilang ginagawa. Nakataas nga yung kamay pero yung puso hindi naman nakasuko sa Panginoon. No wonder sabi ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. And maybe, just maybe, David was saying, Lord, I'm so overwhelmed with responsibilities. Yung kakulangan sa akin, nahanap ko kay Bathsheba. I fall into sin because I failed to take care of my heart. Ang sabi ng scripture sa Proverbs 4 verse 23 rather, guard your heart above all else. Everybody read that with me. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Everybody say, above all else. Alagaan mo ang iyong puso above all else. Ano ibig sabihin ng above all else? It communicates priority. Iprioridad mo ang pag-aalaga ng iyong puso. Make sure na habang nilalagyan mo ang kalendaryo mo ng responsibility, make sure na ang iyong puso ay nire-replenish mo ng Word of God. Make sure na ang iyong puso ay inaalagaan mo. Above all else, prioritize guarding your heart. Because your heart is the truest expression of yourself. Yung puso mo, yan talaga yung ikaw.
Marami kang personality. You are a person with many hats. Shepherd ka na. Grab delivery driver ka pa. Harp, tumutugtog ka, musician ka. Si David, musician din. You are a warrior. And also you are a king. Ang dami mong responsibility. Pero alagaan mo ang iyong puso. Kasi marami kang responsibility, pero iisa lang ang iyong puso. Always guard your heart. Kaya in fact, sabi ni Jesus, di ba, deny yourself, take up your cross and follow me. I believe with all my heart, ang sinasabi ng Lord sa atin, kung gusto mo talaga ng self-denial, kailangan yung puso mo mabantayan mo eh. Kasi kapag ang puso natin ay hindi natin binabantayan, we will fall into series of mistakes and failure. Moral corruption. We will perverse our heart, our behavior. Mawawalan tayo ng pananampalataya. Mag-focus tayo sa materialism. Mag-focus tayo sa pride natin. At pinupuno natin yung puso natin ng trash, ng basura. At hindi po ako basurero, pero ang alam ko lang, maliit man ang basura o malaki, basura pa din yan. The only way for you to take up your cross and follow Jesus is to guard your heart. Kasi ang sabi mismo ng ating Panginoong Hesus, for where your treasure is, there your heart be also. Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Your heart is very important. Take care of it. Huwag ka magpa-overwhelm sa dami ng responsibility bilang nanay. Huwag ka magpa-overwhelm sa responsibility bilang tatay. Tatay ka na, may sideline ka pa. Ikaw pa minsan maghuhugas ng pinggan. Ikaw pa minsan magliligpit ng ganito. Ikaw pa maghahatid sa mga anak mo. Pero kahit gaano ka kabisi, huwag mong kalimutan ang iyong puso. Nagsimula kayo, isa lang ang branch ng inyong negosyo. Lagi ka pa nagsisimba, 7 na ngayon. Pinagpala ka ng Panginoon. Saludo naman tayo sa Panginoon dyan. Pero kapag punong-puno na ang iyong kamay, pero ang puso mo ay empty, darating ang araw, meron kang 10 branches, pero walang-wala ka na sa iyong puso. 10 ang inyong branches, pero ang puso mo ay tuyot na tuyot sa Panginoon at sasabihin mo pa rin, bakit ganon? Success doesn't feel successful. Bakit ganon? I'm full but I'm not fulfilled. Why? Because you failed to guard your heart. Above all else, it will become the wellspring of your life. Bantayan po natin ang ating puso. And in fact, if you are here for the first time at hindi mo kilala ang ating Panginoong Hesus, ang pagtanggap nga sa Panginoon ay nagsisimula sa puso. Papasukin mo siya. Marami sa atin pinalabas na si Lord sa puso dahil ang dami nating nilalagay dito na mga schedules natin and busyness natin. Buti pa yung ibang bagay may schedule pero si Lord wala. Ang sabi ng scripture, Romans 10:9, and I will end with this, if you openly declare, Romans 10:9, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart, everybody say, believe in your heart. Believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Whoa. That's how powerful your heart